matapos ngang magbida-bida at manguna upang patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte, di umano'y binansagang Dilima 2.0 na si Congressman Jinky Luistro posible di umanong matanggalan ng lisensya at masibak sa pwesto bilang chairman ng House Committee on Justice na siyang nangunguna sa pagsusulong na mapatalsik sa pwesto si VP Sara Duterte at dating COMELEC and COA Commissioner na si Attorney Rowena Guanzon. May malaking pasabog na siyang gigimbal umano kay Luistro. Congressman, natatanga-tanga dyan. Hindi lang kayo tanga, stupid pa kayo. Malinaw? Kahit saan nyo itanong to, ganyan yan. Pupusta ko sa inyo, hindi nyo alam, milyonaryo na kayo eh. Sa dami ng nilabas at pasok nyo sa bangko, malamang milyonaryo na kayo. Hindi nyo alam yan, pero alaman ng bangko nyo ngayon magkano? 50,000. Baka nga iba wala pa puro utang. Pero yung labas-pasok sa bangko, kasi every time, imagine niyo every time na lang may nagdi-deposit sa inyo, nagka-count yan. Including, may mag-ano sa inyo, mag-deposit sa bangko nyo through GCash. Naku po, lahat yan counted. So sa tingin nyo, magkano yung pera ninyo ngayon? Marami sa inyo milyonaryo eh, kung titignan. Hindi nyo lang alam, kasi ang dami nyong gastos. Ang dami pumapasok, sahod niyo, bilangin nyo na lang sahod niyo magkano. O may sahod kayo 20, diretso yun sa bangko. Yung iba, diretso sa bangko yung sahod eh, di ba? O sila, mga public official, land bank yan eh. Papasok yan, pero ilalabas mo din. Di ba? O. Imagine ninyo, kaya umabot ng 3.7. Bakit? Ilang taon na po bang nasa serbisyo si VP Sara Duterte? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Papalapit ang 2028, umiinit ang issue ng impeachment dahil alam naman po natin na ito ang kanilang tanging pag-asa upang maisalba ang kanilang mga ginawang kasalanan. Yan ang totoo dyan. Sunod-sunod na naman ang lumalabas na mga paratang labang kay VP Sara Duterte. Ngayon naman tungkol sa kanyang salin, AMLAC at syempre yung kay Trillanes. Naku po, yung walang katapusang akusasyon ni Trillanes. Pero ang tanong ng marami, ito ba ay tunay na paghahanap ng katotohanan? O isa na namang palabas para siraan ng isang kalaban sa politika? Dahil sa panahon ngayon, madaling gumawa ng ingay, madaling mag-akusa, pero mahirap ang patunayan, di ba? Yan ang katotohanan. Mahirap maglabas ng mga ebidensya baga. Sa vlog na ito, hihimayin natin isa-isa ang mga akusasyon. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng salin? Ano ba ang papel ng AMLAC? At bakit bigla ngayon ito lumalabas, di ba? At syempre, pati yung katarantaduhan na tila inaakusa ni Trillanes. May bahid ba ng politika? Naku po, obvious naman. May tinatago bang mas malaking agenda? Naku po, mas lalong obvious. Kaya kung gusto mong malaman ang buong kwento at hindi lang propaganda ng kampo ng mga damonyo, panoorin mo ito ha, hanggang dulo dahil baka iba ang katotohanang lalabas sa huli. Yon. Alam nyo mga kababayan ha, itong araw na ito ay napaka-importante kaya dapat kumapit lamang kayo sa inyong mga upuan at atin pong ipapaliwanag sa inyo ano ba talaga ang nangyayari dito sa Kamara de Representante. Kasi alam mo ha, biglang naging korte na sila ngayon. Supposedly magkaroon lamang ng probable cause. Pero tila hindi probable cause ang gusto nilang makuha. Tila akusasyon. Kasi when you say probable cause, based on the impeachment complaint. Sa madaling salita mga kababayan, base lamang doon sa isinagmit na complaint. Hindi maghanap ng ebidensya, hindi kumuha ng ebidensya, hindi maghanap pa ng iba pang wala naman doon sa impeachment complaint. Eto tanong mga kababayan, bobo ba yung mga yan? Hindi. Bakit nila ginagawa? Hindi ako sa naniniwala ko ha. Marami namang hindi bobo dyan eh. Nagbobobobobohan. Pero bakit nila ginagawa ngayon? Alam nyo kung bakit? Alam kasi nila na walang mangyayari sa impeachment na ito dahil lahat ng mga inaakusa kay VP Sara Duterte ay sablay.
It's either fabricated, it's either malicious, or talagang peke. Halimbawa na nga lang kay Madriaga eh. Kita natin, di ba? Pansinin ninyo. Palpak sila kay Madriaga. Lipat sila ngayon sa ibang issue. Salen, AMLAC. Kasi nga palpak eh. Nakikita ninyo? So, anong ibig ko sabihin? Simple lang, alam nilang walang mangyayari sa impeachment na ito. Maaari, baka nga sabi nung iba, baka nga doon pa lang sa kamera, wala nang bumoto dyan. Hindi na umabot doon sa ina-expect nilang numbers. Baka, sabi. Pero posible rin naman, ma-impeach na dyan sa kamera si VP Sara Duterte, pero pagdating sa Senate, sunog lahat ng kanilang ebidensya. Bakit? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. 'Di ba? Halimbawa na nga lang po yung kanilang akusasyon regarding doon sa Salen, 'di ba? Yung sa Salen. Ipakita natin ito. Pakita lang natin yung akusasyon kay VP Sara Duterte para mas mas maunawaan Sa natin. isang binusisi ng mga kongresista ang SALN o dokumentadong yaman ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kaugnay pa rin ito ng aligasyon sa impeachment na may nakaw na yaman umano ang bise. Para sa iba pang detalye mula sa Batasan Pabansa, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, saan ba sumentro ang hearing? Anong nailahad dyan? Yes, Ruth, sa muling paggulong ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, sumentro ang diskusyon sa aligasyon ng umano'y unexplained wealth ng bise at umano'y hindi na pagdedeklara ng mga ari-arian sa kanyang SALN. Simula pa lang ng hearing, may patutsada na agad ang chairman ng komite na si Representative Jervy Luistro kay VP Sara na absent ulit sa hearing. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Kung ayaw humarap ng vice-presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Sa pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Diyan pa lang. Alam mo, ganito kahina ang utak nitong babaeng to eh. Diyan pa lang, lumalabas na kaagad yung pagkiling mo. Pinipresenta nyo pa lang yung mga ebidensya, diyan pa lang kumikiling ka na sa statement mo. 'Di ba? Paano mahuhusgahan ng tama yung mga ipinipresentang supposedly ebidensya na wala rin naman kung yung mismong head, ito kasi ang head ng chairperson ng House Committee on Justice siyang head. So dapat diyan pa lang hindi ka bias, dapat we would listen. Dito pa lang para ka na nga nangangampanya. Dito pa lang halatang propaganda niya yung ginagawa ninyo dyan. Diyan, nabuking ka na kagad eh. Nabuking na kagad yung ginagawa niyo dyan sa kamera eh. Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? Samantala, unang sumalang ang pagbusisi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng BISE. Present si Ombudsman Boying Remulla at ang Central Records Division Office. Dito inisa-isang kinumpirma ang bawat total net worth ng BISE sa mga taong siya ay nasa public service mula 2007 hanggang 2024. Taong 2007 nang magsimula si VP Sara bilang Vice Mayor ng Davao City. Meron siya higit 7 million pesos na total net worth at nasa 2 million pesos na cash on hand. Mula 2007 hanggang 2018, nagdedeklara ang BISE ng cash on hand o bank deposit sa kanyang SALN na umabot sa 3.795 million pesos. Pero simula 2019, tumigil nang magdeklara ang BISE ng detalye sa kanyang cash hanggang 2024. Kinumpirma ng Ombudsman na may 5 walang cash declaration ang BISE. Pakinggan natin itong reaksyon dyan ni Congressman Chua. Pakinggan nyo to pakinggan nyo to. Ito, propaganda. Ito si Chua, magaling din magpropaganda to eh. Magaling tumahol to eh. 19 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Ito, tingnan nyo yung tanong wala po ba siyang dineklara? Kasi inaano nila yung blanco eh. Okay? Yung blanco, tingnan nyo yung sagot. Sasagutin niya ba ng diretso at sasabihin niya walang dineklara? Tingnan niyo. Po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposit. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi wow. Doon pa lang alam mo na eh. Propaganda eh. Obvious na obvious eh. Pero alam mo mga kababayan, kasi kung aalamin mo, ang SALN ay hindi naman po ito sa ombudsman lang sinasagmit. Para lang sa kaalaman ninyo.
marami hong pinagsasagmitan yan. Maaari nga rin sa Civil Service Commission eh. Pero sinasabi lang nito, yung kaya nga yung papansinin niyo yung ombudsman, yung si Madam, ano sagot? Hindi siya masyadong makadiretso ng sagot. Basta yung sa amin, ang sinagbit, medyo may blanco lang. Di ba? Hindi niya masagot eh. Kasi kung ang totoo niyan, hindi naman po dyan lang sa ombudsman. Di ba? Hindi lamang naman po sa ano yan eh. Karaniwan ito sinusumiti sa mga opisinang may jurisdiction sa kanila. Hindi lang naman po sa ombudsman yun. Maaring sa iba din. Kaya nga, dito magtataka ka, ngayon pa lang nila kinuha yung SALN. Pero ginamit na nila yon doon sa impeachment complaint. So wala pa pala silang kaalaman na meron discrepancy dun sa SALN, and yet ginamit na nila sa impeachment complaint. Ngayon, naghahanap sila ng butas, di ba? Kaya nga ang tawag dyan, fishing expedition. Humarap din sa pagdinig. Humarap din nga sa pagdinig yung Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na si Attorney Ronald Benaventura. Dito inilahad niya yung mga pinakukuhang dokumento ng mga suspicious o yung mga kahinahinalang galaw ng mga transaksyon at covered transactions o yung mga lagpas sa 500,000 pesos na transaksyon mula sa mga inireport ng mga bangko ni Vice President Sara Duterte. Ito pa yun eh. Ito pala yun eh. Mukha pa lang, alam mo na eh. Mukha pa lang eh. Alam mo na kagad eh. Ito yung di umano, allegedly, na kasi meron ako nakitang video eh. Ito news yun, yung video na yun. Siya talaga yung ano eh, di umano daw eh, dating doon, ngayon, biglang, I think, 1 week or 8 days, biglang pinalitan agad-agad yung sa AMLAC. Ito yung pagmumukhang pinalit dun. Yeah? Tapos, matindi yung akusasyon, matindi yung sinasabi nito. Pero bago yan, ito lang ipasok ko lang po. Yung pagdating po sa SALN, ay hindi naman po automatic sa Office of the Ombudsman sinasagmit. Meron pa pong hindi lang ho ito dito sinasagmit. Kaya nga, alam mo, yung pagsagot ni ate na ombudsman, yung si babae, hindi siya makasagot ng diretsyo. Kasi maaari, hindi lang naman sa kanya. Maaaring sa iba pang opisina, maaari kasing sa iba eh. So, dito makikita mo talaga mga kababayan na naghanap lang sila ng butas para maiano kay VP Sara Duterte. O ito, panoorin pa natin to ha. Asawa niyang si Attorney Mans Carpio. Lumabas sa report ng AMLAC na may 313 covered transactions at 17 suspicious transactions ang naitala sa mga accounts ni VP Sara na nagkakahalaga ng aabot sa 3.77 billion pesos. Habang ang asawang si Carpio nagtala ng 317 SCRs at 16 na CTRs. At ang total amount yan ay 2.99 billion pesos. Pero ang kabuang involved na amount ng mag-asawa na pinuna ng COA o ng AMLAC ay nasa higit 6. Ito sa AMLAC, explain ko lang ho sa inyo ha. Kasi dito rin yung sinasabi nilang suspicious transactions. Punta kayo ng bangko. Kayo mismo pupunta kayo ng bangko. Punta kayo. Bukas eh. Mamaya, punta kayo. Mag-deposit ka ng 500,000 o di kaya 600,000. Tapos, bukas punta uli kayo, mag-deposit uli kayo ng 600,000. Sa susunod na araw, pumunta uli kayo, mag-deposit uli kayo 600,000. Walang pinipresentang dokumento. Suspicious yan. Suspicious na kagad yun. Naintindihan natin? Even if legit. Halimbawa, kumikita ka sa YouTube ng 600. Yung una, itinago mo, hindi mo kagad inilagay. Ngayon, naipon sa'yo, dineposit mo. Ayaw mo ipakita yung dokumento mo kung saan mo nakuha yun. Suspicious na. Kasi meron nakalagay dun eh. Less 500 pataas, kailangan na ng dokumento eh. Kailangan na ng, masabi mo kung saan galing yung pera na yun. Napaka-importante ng privacy dito. So, maaari, kasi tandaan ninyo etong amount na to, yung 3.7, hindi ko nga maintindihan bakit tinotal. Hindi naman impeachable si Mans Carpio. Bakit pati siya isinama dyan? Porket asawa, still, ang ini-impeach si VP Sara Duterte, so dapat na pinag-uusapan lang si VP Sara Duterte. Diba? Anyway, ito ang isa pang issue dyan. Aside from the suspicious, madali naman po yan suspicious na anything na gawin mo beyond the 500,000, pwedeng magkaroon ng quote-unquote suspicious, but it doesn't mean it's criminal.
Linawin natin ha. Hindi porket suspicious ang isang deposit mo. Malay mo ako, halimbawa ako, pag nang-deposit ako, di ba? Nakabenta ako halimbawa ng relo. Tapos gusto ko i-deposit. Di ba? Sa bentahan ba ng relo, meron bang pirmahan pang magaganap? Wala naman eh. Di ba? Wari, benta ko ito. Di ba? Magkano yan? Lalagpas siya ng 500. So pag binenta ko ngayon yan, meron ba kaming kasunduan nung pinagbentahan ko? Ngayon gusto ko ipasok ng bangko. Suspicious na yun. Illegal ba yung ginawa ko? Hindi. Naintindihan natin. Pangalawa, yung sinasabi nilang total amount involved. Always remember this ha. Always remember this. Ganito ang pagtatalaga ng AMLAC. Halimbawa, 1,000 pesos. Dineposit mo. Magkano naman ang bangko mo? 1,000 pesos. Kinuha mo yung 1,000 pesos. Magkano naman ang bangko mo? Wala na. Kasi kinuha mo yung 1,000 eh. Pero sa AMLAC, 2,000 pesos na yun. Ganon ang computation ng AMLAC. So halimbawa, 1,000,000 ang dineposit ko. Tapos kinuha ko 1,000,000. Ay, kailangan ko pala. Magkano naman ng bangko ko? Wala. Kasi kinuha ko din. Magkano na ngayon ang tingin ng AMLAC doon? 2,000,000 na yung total. Tandaan niyo to ha, transaction. This is not equivalent to magkano na ang laman ng bangko mo. Ulitin ko. Tingnan ninyo ito. Ang AMLAC na to, transaction po ito. Labas-pasok. So kung may time deposit ako, halimbawa may time deposit ako ng 10,000,000, dineposit ko 10,000,000 time deposit. Tumubo na siya after 3 years o 5 years. Sabi mo na 5 years. Tumubo na siya. Naging 10, time deposit ko halimbawa 5 years lang ha. Tumubo na siya, naging 10,300,000. Halimbawa lang. Ito yung estimate lang. Naging 10,300,000. Gusto ko pang i-deposit uli. Bakit? Kasi gusto ko pa yung tumubo uli eh. Nakuha ko na yung 10.3, i-deposit ko uli sa time deposit. Magkano na? 10.3 pa lang. Pero ang total na noon sa AMLAC ay 20,600 na. Nagigets ninyo kung bakit lolobo? Remember si VP Sara Duterte, ano yan sa pamilya? What if ginawa niya talaga mag-time deposit? Di ba? Una-una, ilang taon na ho ba siyang politiko? And we all know na sa pagiging politiko, may mga nagka-campaign funds. So, ibig sabihin, kung ipinasok ko sa bangko, yung may nagbigay sa akin ng 10 million, halimbawa lang ha, may nagbigay sa akin 10 million para sa aking kampanya. Tapos, inilabas ko din yung 10 million, 20 million na po yun. Ganyan po ang AMLAC para maunawaan. Kasi yung mga tangang congressman, halimbawa na lang si Ngiwe, sabi niya, hindi pala hindi na milyonaryo siya pala ay bilyonaryo. Ay bobo talaga. Baka nga ako milyonaryo na rin eh. 'Di ba? Ito walang biro, baka milyonaryo na rin ako eh. Kasi sa labas-pasok ng pera eh. Lahat 'yun counted. Tandaan niyo, transaction po 'yan ha. Anything na ipasok mo sa bangko, anything na may maibenta ka na lupa, halimbawa bumili ka ng lupa, may bahay ka, magkano yun? 15 million yung bahay mo na yun, kasama yung lupa. Tapos i-deposit mo, di ba? Tapos nilabas mo uli para bumili ka ng bago, tapos i-negosyo mo na naman. Bawat transaction, kaya nga ayan, covered transaction po yan. So every time na nagtatransaction ka, ayan po ay nagtototal. Total amount involved. But it doesn't mean total amount in the bank. Kaya yung mga congressman na tatanga-tanga dyan, hindi lang kayo tanga, stupid pa kayo. Malinaw? Kahit saan nyo itanong to, ganyan yan. Pupusta ko sa inyo, hindi nyo alam, milyonaryo na kayo eh. Sa dami ng nilabas at pasok nyo sa bangko, malamang milyonaryo na kayo. Hindi nyo alam yan, pero alaman ng bangko nyo ngayon magkano? 50,000. Baka nga iba wala pa eh, puro utang. Pero yung labas-pasok sa bangko, kasi every time, imagine niyo every time na lang may nagdi-deposit sa inyo, nagka-count yan. Including, may sa inyo, mag-deposit sa bangko nyo through GCash. Naku po, lahat yan counted. So sa tingin nyo, magkano yung pera ninyo ngayon? Marami sa inyo milyonaryo eh, kung titingnan. Hindi nyo lang alam. Kasi ang dami nyong gastos. Ang dami pumapasok,
Sahod niyo, bilangin niyo na lang sahod niyo magkano. O may sahod kayo 20. Diretso yun sa bangko. Yung iba, diretso sa bangko yung sahod eh. Di ba? O sila, mga public official, land bank yan eh. Papasok yan. Pero ilalabas mo din. Di ba? O. Imagine niyo, kaya umabot ng 3.7. Bakit? Ilang taon na po bang nasa serbisyo si VP Sara Duterte? Di ba? Papansinin ninyo ha, bakit si Ivan Scarpio 2.9? Alam nyo kung bakit? Mas mababa siya kay VP Sara Duterte. Kasi hindi naman po sa lahat sa lawyer, dinideposit ang pera. Lawyer kasi siya eh. So kung may magbabayad sa kanya, pwedeng cash. So hindi i-deposit. So, nakatago lang. Bakit mas malaki kay VP Sara? Kasi lahat ng sahod niya, diretso sa land bank. Oh. Baka nga, yung pera pa ni Man Scarpio, halimbawa, alam mo naman ang asawa. Pag hindi ka nag-entrega sa asawa mo, delicates ka. Malay mo, yung perang nakukuha pa ni Man Scarpio, na wala dito sa 2.9 ha, yung nakukuha niyang cash. Siyempre, Inday. Ito na yung entrega ko. Hay! Tak! Walang ganun. Siyempre, pag hindi ka nag-entrega, ito na yung ano ko, binigay sa akin ng ano, pero may utang pa yung isang congressman dyan, pinagtanggol ko. May utang pa yung congressman na animal na yon. Ang tapang magsalita, pero may utang kang animal ka, utang ng kang amal. Salay. 171 billion pesos. Dito na ipinagtaka ng mga kongresista kung paanong walang deklarasyon ang bise sa kanyang salin ng mga cash on hand o bank deposit simula 2019. Gayong pinakita ng AMLAC yung record ng bilang at halaga ng mga bank transactions ni VP Sara mula 2005 hanggang 2026 kung saan daan-daang milyon ang palo ng bank transactions dito year on year. Kapuna-puna rin yung mga mas... Kasi dito kung papansinin ninyo, hindi naman nila natumbok eh. Illegal ba na nakuha yung pera? Hindi. It's just a hunch. Duda lang. Ay medyo sa tingin lang namin illegal. Okay? Walang ebidensya na ito'y illegal ba? Saan ba galing yung pera? Sino lang nagsasabing illegal yan? Si Trillanes. Sinasabi niya paulit-ulit galing sa drug lord. Yun lang. 'Di ba? Pero again, kung mapapansin niyo yung sagot ng babaeng taga-ombudsman, hindi nga niya ma-confirm kasi hindi lang naman sa ombudsman ibinibigay ang salin. What if sa iba ibinigay yung salin? Sa ibang opisina. Paano ngayon mapapatunayan yan? Mapapatunayan ba yan doon sa Committee on Justice? No! Why? You cannot defend yourself doon sa Committee on Justice. VP Sara Duterte cannot defend herself pala doon sa Committee on Justice. Why? It is not a court. So anong ibig sabihin? Kaya nga kung papansinin nyo, how can the defense lawyer o yung mga lawyer ni VP Sara Duterte can answer an impeachment complaint na wala pang mga evidence nung kanilang mga akusasyon? How can they answer that? Ako, I can answer. Halimbawa, bigyan ko example ha. Idinimanda ko ni isang congressman, sabi mo, involved ang aking kumpanya sa laptop anong tawag ko? Scandal. Ito yung video mo, banat bayo. Nilagay niya doon. Ngayon, paano ako sasagot? Simple lang. Kukunin ko yung video ko, titignan ko, ano ba petsa niyang nag-live ka pa kasi banat bayo. Biro lang. Sorry naman, nakapagmura na naman ako. Binabawasan ko na nga. Nakita ko yung video, ito yung date. Uy, tingnan ko ngayon yung video ko. Sinabi ko naman dito, na sabi ni Villanueva, involve yung kumpanya mo. Hindi ako nagsabi si Villanueva. Ano sinasabi mo ako nag-akusa sa'yo? Ngayon, yun yung sagot ko. Kasi nga, nagpresenta ka ng ebidensya na libelous ako, maliciously ini-imply ko sa'yo yung certain crime. Ngayon, sasagutin naman kita through another evidence. Ito yung sinabi ko, allegedly, according to Villanueva, ikaw at iyong kumpanya ay kasangkot sa laptop scandal. Sumagot ako, according to the evidence that you presented, I'm also presenting to you the evidence. So what do I mean? Simple. Dito, binanggit nila yung SALN doon sa impeachment complaint, pero wala pa silang pinipresentang evidence. As a matter of fact, they're getting it now. Now, gusto nyo sumagot si VP Sara Duterte at ang kanyang abogado without you giving them the evidence
of your accusation. Paano sila sasagot kung wala kayong binigay? Ngayon nyo palang hinahanap. Ngayon nyo palang pinapunta yung AMLAC, ngayon nyo palang pinapunta yung Ombudsman, ngayon nyo palang pinipresenta yung mga ebidensya ninyo kuno. And another thing, this place is not the place to have the trial or the defense. You cannot, the lawyer of VP Sara Duterte cannot question the Ombudsman or the resource person or resource persons. Hindi pwedeng i-question ng abogado ni VP Sara Duterte yung mga yan. So what the heck? What the heck is that? Ang ginawa nyo, mini trial. Kaya isang malaking katarantaduhan ang ginagawa dito sa Kamara. Ngayon, sabi nga nila bring it on. Dalhin nyo na yan sa plenaryo, pagbotohan na yan para pumunta na tayo sa impeachment court. Ano yon? Senate. Hindi naman nila sinabing hindi sila pupunta doon, hindi nila sasagutin yan. Sasagutin nila yan sa proper forum. And the proper forum is not that stupid committee. The proper forum is the impeachment court. Ano yon? Senado. Kaya nga katarantaduhan po ito. Totoo lang, katarantaduhan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.